Mapagpalang araw po mga kapanalig ko kay Kristo. Ang inyong brother Nico Cruz. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Ano po yung gagawin natin para malaman natin ang ating progress? Kasi if we aren't growing, we are dying. So, we should measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned for success. And ano yung sabi ni Bob Proctor about gratitude? Gratitude is an attitude that hooks up to our source of supply, si Father God in heaven. And the more grateful you are, the closer you become to your Maker. Si Lord Jesus Christ po yan. To the architect of the universe, to the spiritual core of your being, it is a phenomenal lesson. Tanong po, ano po ang take home po ninyo sa part 2 ng episode 44? Samahan mo ko sa kalayang pagpapatawad. At yung full episode 45, mamuhay ka munang una, nangunguna sa lahat sa aking presensya. So tayo po ba ay natitisod? Dahil nagmamadali tayo nadudulas. Pero tanda natin ang sabi ni Lord Jesus Christ sa episode 44, part 2. At your request, sa request mo, anak, parang at your service ang sinasabi ni Lord Jesus Christ dyan. At your request, tatanggalin ko ang lahat ng mga dinadala mong mga pabigat, na anumang mga pabigat yan. At hinukay ko na yan sa cross. Pag tinanggal ko lahat yan, talagang malalamang hindi maikakaila na ikaw ay malaya na. Kaya nga tumayo ka ng diretso at matangkad sa aking presensya, at walang makakapagpalit ng mga pasanin mo sa iyong likod. Manatili ka lang sa aking presensya at tanggapin mo at maramdaman mo ang aking mainit na pagmamahal sa iyo na nagliliwanag sa iyo, at ang aking unconditional love, walang kondisyong pagmamahal, ang papalaya sa iyo. Yes, ang papalaya sa iyo, sa iyong dalawang inaakala, dalawang nagawa, ang iyong pag-aalala at iyong kasalanan. Kaya nga, spend time basking in the light of my presence. Maglaan ka ng oras ng pagpapainit sa ilaw ng aking presensya. Pag ginawa mo yan, malalaman mo kung sino ako, at mailalapit mo ang sarili mo sa akin, at lalago ka ng todo-todo, increasingly free. Opo, increasingly free. Ano naman ang uwi ninyo sa episode 45? Live first and foremost in my presence, and gradually you will become more aware of me than of people and places around you. Yes. Ang aking kapayapaan ay tumatagos na salita at kilos. Pag ikaw ay naging active sa mundo, kahit active ka sa mundo, sabi niya, ay yet gagawin mo ang one step remove from it, na tatanggalin ko ng one step ang yung pagka-busy sa mundo. Ibig sabihin, mabibigyan kita ng kapahingahan. Yes, kapahingahan. At hindi ka madaling maalog
Dahil ini-envelope kita, binabalutan kita ng aking presensya na mag-neutralize sa iyo ng iyong mga problema. Itong landas na ito ay ginawa ko para sa iyo, special na para sa iyo, anak. Sa pagsusunod mo sa akin ng taos puso, mararanasan mo ang kaaya-ayang buhay, masaganang buhay, mahabang buhay, at ikaw ay magpupunyagi, ikaw ay magwawagi, anak. Yan po ang ating quick review ng part 2 ng episode 44 at full episode 45. Proceed na po tayo agad sa episode 46. Hinango po ito sa Psalms 23 verse 4. Ang sinabi ni Pastor Lapis, ang isa sa dakilang scripture, salita ng Diyos, ay nasa Psalm 23. Ito po yung pagsasamba ni King David. Binigyan niya tayo ng inspirasyon para sumamba sa Panginoon. Psalms 23, kasi the Lord, our shepherd. So Psalms 23 verse 4 ang ibinahagi po ngayon sa mensahe ni Lord Jesus Christ sa libro ni Sarah Young, Enjoying Peace in His Presence, Jesus Calling. Napakagandang libro, classic book. Kung gusto mong lumagong espiritual at lumago ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo, ito ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa iyo, anak, sa iyo, kapatid. Yan ang mensahe sa iyo ng Lord Jesus Christ. So ito ang verse 4. It says, "Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod," rod, ibig sabihin correction, "and your staff," direction, "they comfort me." And then, ang susunod na babasahin natin ay nasa Matthew chapter 7 verse 1 hanggang 2. Yes, hanggang 2, mga kapanalig. Ito po. 1-2, versikulo 1-2 sa Mateo kapitulo 7. "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you." Yan po yung Mateo 7 ang nabasa ko, pero ang talagang mensahe, patawad mga kapanalig, ay 1-2. Patawad po "Judge not that you be not judged. For with what judgment you judge, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured back to you." Ano man ang ginamit mong panukat ay ibabalik sa iyo ng Panginoon. Kung nagbigay ka ng isang kutsarita na biyaya na galing din sa Panginoon, sobra-sobra na receive mo, pero isang kutsarita lang ang binigay mo, malamang ganun din ang ibabalik sa iyo ng Panginoon. Pero kung nagbigay ka ng isang drum na biyaya na galing din sa Panginoon, ibinalik mo sa Panginoon, may ambag mo para mapalawig pa ang salita ng Diyos, ay siksik liglig ang hindi lang isang drum ang tatanggapin mo, malamang. Agree? So, nabasa ko po yung Mateo 7:7, isa sa paborito ko. So, sana'y nakatulong pa rin sa atin, at ipagpatawad ninyo na nabasa ko po yung 7:7 na hindi po kasali. Yes, hindi po kasali sa episode 46. Ang huling scriptures na babasahin po natin ay nasa Proverbs 29:25. Kawikaan, kapitulo 29, versikulo 25. It says, "The fear of man brings a snare." A snare is patibong. "But whoever trusts in the Lord shall be safe."
So ang pag-aalala ay nagbibigay ng patibong. Lalaglag ka sa hukay. Mapupunta ka sa kangkungan, kapatid. Nag-aalala ka. Sinasabi na ng science, ang pag-aalala nating mga tao ay 95% hindi magkakatotoo. Kaya bakit natin sasayangin ang ating oras na tayo mag-alala? Pero ang mga nagtitiwala sa Diyos ay safe sa ating Panginoong Hesukristo. Ito na po ang mensahe ng ating Panginoong Jesus sa episode 46. Pero dasalin po muna natin ang dasal ni Beloved Bishop Broderick Fabilio. Sabayan niyo po ako, alam ko po sa ulo niyo na po ito, lalo na ang aking Kuya Romy, anak ko Patrick. Shoutout sa iyo, aking Kuya Romy at Patrick, anak ko Patrick, at pamangking kong Rich Mart na talagang nakikinig din araw-araw. Lord Jesus, we love you so much. Teach us to love you more. Sabayan niyo uli ako sa Holy Spirit na dasal. Holy Spirit, we accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name. Amen. God is forever in control, mga kapanalig. Ito na po ang mensahe sa episode 46. Mensahe ni Lord Jesus Christ sa ating lahat, pinasulat kay Sarah Young. Ibuhos mo ang lahat-lahat. Ibuhos mo ang lahat-lahat mong enerhiya para pagtiwalaan ako. For all your energy. For, ibig sabihin, hindi yung for na number 4 or kaya yung mahirap. Ito po ay ibuhos. Ibuhos mo ang lahat-lahat mong enerhiya para pagkatiwalaan ako. It is true trust that you stay connected to me. Aware of my presence, every step on your life journey can be a step of faith. Baby steps of trust are simple for you. You can take them with almost unconscious ease. Giant steps are another matter altogether. Leaping across chasm in semi-darkness. Chasm po, chasm. Ito po ay bangin, chasm in darkness. Scaling cliffs of uncertainty, trudging through the valley of the shadow of death. These feats requires sheer concentration as well as utter commitment to me. Kahangahangang gawa po ang peach. Each of my children is a unique blend of the temperament, giftedness, and life experience. Something that is a baby step for you may be a giant step for another person, and vice versa. Only I know the difficulty or ease of each segment, mga bahagi, of your journey. Beware of trying to impress others by acting as if your giant steps are only baby ones. Do not judge others who hesitate in trembling fear before an act that would be easy for you. So, do not judge. Yan po ibinasa natin sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 1-2. So, huwag tayong maghusga para hindi rin tayo husgahan. If each of my children would seek to please me above all else, fear of others' judgment would vanish, as would attempts to impress others
Focus your attention on the path just ahead of you and on the one who never leaves your side. Napakagandang mensahe. Ano po? Pag nilay-nilayan na po natin, chinek ko lang ko yung huling bahagi na ipapaliwanag ko ng todo sa tulong ng banal na Espiritu. So, ibuhos mo ang lahat-lahat mong enerhiya para pagkatiwalaan ako, sabi ni Lord Jesus Christ. So, ibuhos daw natin ang lahat-lahat ng pagtitiwala, hindi hati. Pagka kalahati lang ang pananampalataya mo, paniniwala mo, hati ka, sabi ni Pastor Ed Lapis. Gusto mo or ayaw mo. Yes kung yes, no for no, no kapag no. Dapat yun ang ating mga habitual decision. Hindi yung yes pero parang ayaw mo, no pero parang gusto mo. So, ibuhos mo ng todo-todo ang iyong enerhiya, anak, sa pagtitiwala mo sa akin. Dahil ang pagtitiwala mo sa akin ay magpapanatili sa akin. At yan ang magbibigay sa iyo ng kamalayan ng aking presensya. Ang bawat hakbang mo sa buhay mo, sa biyahe mo, pwedeng hakbang ito ng pananampalataya. Isa itong sanggol na mga hakbang ng pagtitiwala. Ito ay mga simple sa iyo, anak. At pwede mo itong gawin ng napaka-easy, unconscious ease. Or isang higanteng hakbang. Iyan ay ibang bagay na altogether. Yung leaping across chasms in semi-darkness. Chasm. Yan po ay bangin ng halos kadiliman. Halos kadiliman. Kasi semi-darkness ang binanggit na salita rito. At ang mga scale, mga timbang na clips, mga ipit ng mga pangyayari sa buhay mong hindi mo alam na mangyayari. True sa valley of the shadow of death. These speech, kahangahangang mga bagay ay mag-uugnay sa iyo ng concentration mo as ng pagiging committed mo sa akin. Sa bawat mga anak ko ay a unique blend of temperament, giftedness, and life experience. So, ang bawat isa daw sa atin ay may mga unique na nagbe-blend. Blend ay timpla ng temperament, ay ugali. Giftedness ay kagalingan, and life experiences. Yung iba dyan ay mga baby step, mga sanggol na hakbang for you. Sa iba naman ay isang higanting hakbang or vice versa. Only, sabi ni Lord Jesus Christ, alam ko na ang mga pasanin mo, mga difficulty mo ay bahagi yan ng iyong paglalakbay. Maging may kamalayan ka lang, may kamalayan ka na sumusubok na para pahangain mo ang iba. Ang action mo ay o sinasabi mong
ang ginagawa mong hakbang ay higante. Ibig sabihin, malalaki na yung ginagawa mo, ipinagmamalaki mo. Pero sa tingin ng Panginoon, baby steps yan. May isang sanggol na hakbang yan. At ang utos sa atin ni Lord Jesus Christ dito na kailangan manuot sa atin ay huwag tayong maghusga. Huwag tayong maghusga para hindi rin tayo maghusgahan. At hindi tayo magbantulot dahil tayo ay nanginginig sa takot. Nanginginig sa takot bago natin gawin ang easy na sa atin. Sa ating palagay, easy na. Pero yan ay nagbibigay ng takot. Kung ang bawat isa sa aking mga anak na hahanapin ako at ang kanilang mga agenda ay to please me, pahangain ako above all else, ang takot sa iba ng paghusga ay vanish, mawawala, maglalaho. As would attempts to impress others, ang maglalaho po. Ang mga bagay na pahangain mo ang tao or husgahan mo mga tao pag ikaw ay hinahanap ang presensya ng Panginoon at pinapahanga mo ang Panginoon sa lahat ng mga ginagawa mo. Mag-focus ka. Ang atensyon mo ay i-focus mo lang sa akin at sa landas ng ahead of you. Ahead of you, yung on the one, yung ahead of you, on the one, yung halimbawa project mo, pinupokosan mo yan, o yung kayamanan mo, ayaw mong mawala yan ng todo-todo, ayaw mong bitawan yan, o ng anumang karangalan at mga ipinagmamalaki mo sa buhay mo, yan ang interpretasyon ko po. Forgive me kung mali po yung interpretasyon ko. Kaysa sa taong hindi ka iniiwan. So, ikino-compare ni Lord Jesus Christ dito, sino ang pipiliin mo? Yung mga landas ng kaginhawaan na hindi naman ipinagbabawal ng Panginoon, na gusto naman talaga niyang ibigay yan, pero kung Diyos mo ay ginhawa, pinagpalit mo sa taong sa tao o sa Diyos na hindi ihiwalay sa iyo. Napakaganda na hindi ihiwalay sa atin lahat. So piliin natin ang ating Panginoon kasi super mahal niya tayo, super pinapatawad tayo at gusto niyang mamalagi sa ating puso para magkaroon tayo ng langit sa ating puso, mamalagi sa ating isipan. Ang mind, sabi ni Pastor Ed Lapis na napakinggan ko sa kanilang anniversary, sila po ay 38 years na sa kanyang preaching na napakinggan ko kahapon. Ang mind ay taga-receive. So talagang kailangan nating bantayan ang ating iniisip. Kaya nga, be transformed by renewing of your mind. Be transformed by renewing our mind. So, pag ang pumapasok ay hindi natin gusto, palabasin kaagad natin. Huwag nating panatilihin. Hindi importante na may pumasok na negatibo. Ang importanteng dapat mong gawin ay huwag mong papasukin, huwag kang manatili dun sa negative na pag-iisip, pag-aalalang pag-iisip. Doon ka sa pagtitiwalang pag-iisip, hindi kahirapang pag-iisip, hindi kasakitang pag-iisip, kundi kasaganaan na pag-iisip at kalusugan na pag-iisip. Na ibig sabihin, ikaw ay malusog na malusog. Hindi yung super taba ka, kundi malusog ka as mind, body, and soul. Sa kaluluwa din, napakahalaga niyan. Gusto ko lang i-share sa inyo, napakinggan kong TV Maria segment ni Father Kevin Crisostomo, na hinahangaan ko to ng todo-todo si Father Kevin Crisostomo ng
Archdiocese of Parañaque. Napakabata pa, pero teacher ito sa psychology. Kaya kung maging guro ka ng psychology na klase ay matalino ka. So, papuri sa Panginoon na meron tayong paring Kevin Crisostomo na super bata pero iniaalay ang buhay sa paglilingkod sa Diyos at pagbabahagi ng kanyang talino na ibinigay ng ating Panginoon. Sa 3 letter ang lagi niyang sineshare. Tuwing Monday po siya ngayon sa TV Maria social media platforms ng Catholic Church. 3 letter S ang sinare niya po. Number 1, source. Tayo ay maging source ng pagmamahal, ng liwanag. Siyempre, ang pinaka-source natin ng liwanag ay si Lord Jesus Christ. So, inalimbawa ko nga sa aking kapatid na si Belen sa pag-chat namin kahapon na nasa Pilipinas at nag-aalaga sa aming nanay. Pinatay ko ang ilaw. So, anong nangyayari sa akin dito? Kapatid ko Belen, sabi niya, madilim dyan, hindi kita makita. So, ibig sabihin, pag wala si Kristo sa ating buhay, madilim ang ating buhay. Nung buksan ko ilaw, ano na nakita mo? Kitang-kita na kita, kuya, sabi niya. So, ibig sabihin, pag maliwanag ang ating buhay, si Kristo ang ating Diyos. Si Kristo, ang mga pinagagawa ni Lord Jesus Christ, ang ginagawa natin dapat. Magmahal, magpatawad, maging mahabagin, at mayroong eternity mindset. Ibig sabihin, ng eternity, walang hanggang ang mindset natin. Yung mga katiting o mga konting mga bagay, hindi na natin pinagtutuunan na ng pansin. Halimbawang may nagawang konting mali ang ating kapwa, wag na natin palakihin. Hindi natin ino-offend. Hindi natin pinapahiya. So, source tayo ng pagpapatawad. Source tayo maging ilaw. At ang gospel for today ay yung sa Lucas na ang ilaw ay halimbawa lampara, kasi lampara nung araw pa, di ba? At inilalagay yan sa tamang lagayan, kasi pag nilagay yan sa ilalim ng lamesa, sa ilalim ng kama or natago yung ilaw, ay useless yung ilaw, di po ba? And then number 2 na S ay show up. Tayo lagi mag-show up. Show up na maglingkod sa Diyos, show up na magpatawad, show up na maging mahabagin, show up na dumalaw sa mga may sakit, sa may mga nakakulong na mga kaibigan kakilala natin, mag-show up tayo sa ating mga misyon, sa ating buhay. Sabi nga ni Father Jerry Orbos, ay kung ikaw ay senior na, ay baka iniisip mong paisi-isi ka na lang na wala ka nang gagawin. Hindi, habang may buhay ay talagang dapat tayo ay may misyon. Kung ang mga pinagdadaanan natin ay mananatili tayo, hindi natin dadaanan, mas maiging may pinagdadaanan tayo. Kasi tayo pa ang dumadaan kaysa yung tayo na ang dinadaanan. Ibig sabihin, patay na tayo pag tayo na pinupuntahan sa simenteryo. Number 3 na letter S, stand out. Let Christ shines on our life. Dahil ang ilaw ay lights on or lights off. Kailangan maging maliwanag lagi ang ating ilaw. Kailangan kung tayo ay parang napupunti na para tayo nauupos ng kandila, ay humingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu at maging tapat sa mga tao na halimbawa may pinagdadaanan ka, sabihin mo doon sa tao na yun na may pinagdadaanan ako, kapatid, pagpasensya mo ko dahil hindi ko pa magagawa yung dapat kong gawin, ambag diyan sa ating project, sa ating community, sa ating mga ginagawang mabuti para sa Diyos. Kaya laging maging mabuti sa isip at mabait sa gawa. Natutunan ko yan kay Pastor Ed Labis. Ito po ang sinare na quote ni Father Kevin Crisostomo. Huwag tayong mamuhay sa dilim. Mamuhay tayo sa liwanag ni Kristo. Mamuhay tayo sa liwanag ni Kristo. So, ang quote for today,
mga kapatid, ay nasa share ni Kuya Romy. Ang message pa dito na naibahagi ko sa aking bunsong kapatid ay ang number one na trabaho natin, sabi ko dun sa kapatid kong si Belen, ay mahalin mo ang Diyos mo ng todo-todo at mahalin mo rin ang sarili mo. Pag minahal mo sarili mo, kapatid, mahal na mahal mo ang Diyos at mamahalin mo rin ang kapwa mo. Madalas mahal natin ang ating kapwa, hindi na natin minamahal ang sarili natin. So love your neighbor as you love yourself. Yan mo ang number 2 greatest commandments na sinabi ni Lord Jesus Christ sa Mateo 22 verse 37-38. Number 1 nga po na greatest commandments ay mahalin mo ang Diyos mo above all things. At ang number 2 na sinare ko sa aking bunsong kapatid na si Belen, talagang shoutout sa iyo, nag-aalaga ng todo-todo sa aming nanay Biring na is getting better and better, pa-healthy na ng todo-todo sa pagkaka-atake niya noong March 21, 2022. Ang number 2 na dapat natin gawin, ang trabaho ng Panginoong Hesus ay hayaan natin siyang maging provider. Yes, ang trabaho ng Panginoong Hesus ay gagawin niya yan. Siya ay provider, siya ay savior, siya ay Panginoon ng mga Panginoon, siya ay hari ng mga hari. So, let God be the God of our life. Huwag natin problemahin ang bukas, the power of now. Nandito tayo ngayon. Wala pa tayo para mamayang tanghali, para mamayang hapon, mamayang gabi. Nandito tayo ngayon. Wala pa tayo bukas at nandito tayo ngayon. At wala na tayo kahapon. Ang kahapon ay tapos na. And then ito na po ang quote na courtesy ng aking Kuya Romy. 7 practical lessons from the book How Will You Measure Your Life by Clayton M. Christensen, James Alworth, and Karen Dillon. Number 1, define your purpose and values. The book emphasizes the importance of defining your purpose and values early on. By understanding what truly matters to you, you can make decisions that align with your long-term goals and lead to a fulfilling life. So, alamin ng todo-todo, i-define, isulat, maging klaro ang iyong purpose. Ano ba ang purpose? Bakit nandito tayo? Mayroong malaking, super laking purpose, rason kung bakit nandito pa tayo ngayon. Hindi po tayo aksidente. Nandito tayo ngayon dahil mayroon pa tayong purpose na ibinigay ng Panginoon. Alamin natin yan sa pakikipagniig sa ating Panginoong Hesus. Bago ka matulog, pagkagising mo, at kahit ikaw ay nagdadrive, pwede mong sabihin ang iyong at makipagniig ka sa Panginoon sa isip mo. With presence of mind, of course, na kung ikaw ay nagdadrive. Ang librong ito daw ay nagbibigay ng napakalaking importansya na pagbibigay ng defining. Malaman mo ang iyong purpose at values. Sa una pa lamang dapat. Kaya tayo nagiging drifter. Drifter means parang bagay na inaalon-alon sa ilog at hindi alam, walang direksyon kung saan lang anudin. Ay yan po ay drifter. Dapat tayo yung mga tao ay non-drifter tayo. Ibig sabihin ay alam natin ang ating nilalakbay. Alam natin kung saan tayo tutungo. At dapat klaro yan. Isinusulat natin yan. At siyempre, mini-measure dapat ang ating progress. Pag ginawa mong inunawa mo daw ito ay makatotohanan talagang magbibigay sa iyo ng the most. It matters to you so much.
na magkakapagbigay sa iyo, makakatulong sa iyo na magdesisyon na gawin or naka-align ang iyong mga long-term goals and lead to a fulfilling life. Number 2, prioritize relationships. Yeah. Building and nurturing meaningful relationships are crucial for personal and professional success. The book suggests investing time and effort in maintaining strong connections with family, friends, and colleagues as they provide support, happiness, and opportunities for growth. So, i-prioritize daw natin ang pakikipagrelasyon. Laging eternity mindset. Huwag mong pahiyain ang iyong kapwa, lalo na ang iyong pamilya. Sabi ni Pastor Ed Lapis, kung aawain mo lahat ang iyong pamilya, pag ikaw ay namatay, sino maglilibing sa iyo? Kaya kahangalan po ang awayin natin ang ating pamilya. Kung ginegera natin ang ating pamilya, talagang magbibigay yan ng malaking problema sa atin din. Babalik sa atin yan pag lagi nating ginegera ang ating kapatid na wala namang ginagawa sa atin. Ang ating mga office mate, co-workers, or sinasalinan ng injeksyong negatibo. Pati mga anak natin, natuturuan natin ng mga mali, ay malaking kasalanan, isa mortal sin, sabi ni Napoleon Hill, nang bigyan mo ng negatibong opinyon ang mga kabataan. Dahil pagka na-adapt nila yung negatibong tinuro mo, ay magiging negatibo ang kanilang buhay. Kaya para mo silang inilagay sa kulungan or ininjeksyonan ng kamatayan dahil magiging hindi na makabuluhan ang kanilang buhay kasi nga limitado ang mga itinanim mong mga paniniwala nila. So tayo ay magbigay ng magandang halimbawa sa ating mga anak, sa ating mga kapamilya, lalo ang mga nakakabata sa atin, at tingalain natin ang mga nakakatanda sa atin. Punong-puno po ng wisdom yan. Hindi po nila naabot yung edad na yan kung hindi sila pasensyoso, hindi sila mapagpatawad, at kung hindi nila ginandahan ang kanilang pag-iisip. Dahil talagang totoong nakakaiksi ng buhay ang negatibong pag-iisip, ang mga nakakatakot na tayo rin ang gumawa ng pag-iisip. Ang librong ito ay nagbibigay daw ng suggestion na para maglaan ka ng oras. Sabi ni Father Jerry Orbos, kung ikaw ay nag-i-invest dito sa lupa, marami ka ng investment, stocks, marami ka ng ari-arian. Ang tanong, sabi ni Father Jerry Orbos, gusto mo bang pumunta sa langit? Abay, oo naman, sasabihin ni Father Jerry. Abay, kung gusto mong pumunta ng langit, ay mag-invest ka rin para sa langit. Di ba? Na i-share mo ang iyong kayamanan, na naglilingkod ka sa Diyos, service, hindi words. So, nasasabi mo, mahal kita, may malasakit ako sa iyo, I'm praying for you. Ay akala mo ligtas ka na, hindi. Deeds, yung gagawin mo, yung action mo ang mahalaga. At so, kung sasabihin mo rin sa Diyos, mahal kita Lord Jesus Christ, pero ang ginagawa mo, hindi mo siya minamahal, itinatatwa mo pa nga, at ang ginudyos mo ay yung kayamanan mo, ay nagkakamali ka, kapatid. So, maintain relationship. Building relationship sa BNI, isa sa core values, napaka-importanting values ng BNI, Business Networking International. Madalas kong banggitin yan, BNI, kasi talagang napakagandang asosasyon, organisasyon sa buong mundo. Over 7,000
chapter sa buong mundo. Lumalago ng todo-todo ang BNI sa Pilipinas, dyan sa Cavite, Taguig, Cebu, Iloilo at iba pa. Sana nga makarating na rin sa norte at sa iba pang mga karatig pook ng dyan sa ating inang bayang Pilipinas. At 1986 na po ito. Pa po itong BNI na founded by Dr. Ivan Meissner. I-google po natin kung gusto po nating malaman ang about BNI. Nung narinig ko si Hal Elrod sa kanyang book na The Miracle Morning Book, if you want to grow your business, go to your BNI locally. Dahil tayo ay naghahanap ng ikabubuti pa, hinihiling natin sa Panginoon na tayo palaguin pa, na pagka ganyong may narinig tayong mga message, napunta tayo sa bookstore, nakuha ang atensyon natin ng isang book, ay sinyalis yan na kinakausap ka ng Diyos. Sinyalis yan na gusto kang mabiyayaan ng Panginoong Hesus. Hindi niya maiabot ng personal ang biyaya niya, pero gagamitin niya ang kapwa mo tao, mga books, ang mga seminars, at iba pang mga talks na nasa YouTube. Ang YouTube ay talagang napakagandang library. Opo, library. Lahat ng gusto mong matutunan. Siyempre, yung ikabubuti mo dapat, at ikabubuti ng mundo, ang dapat mong pansinin, pagtuunan ng pansin. Hindi ka dapat pumapatay lang ng oras. Mayroong 8,784 hours a year ang binibigay, dinideposito ng ating Father God in Heaven sa atin lahat. So, kailangan alam natin na napupuntahan yan. At meron din para sa Diyos. Dahil ang 10% ay hindi lang sa pananalapi, pati sa oras. Ang 8,784 hours ay dapat at least 784 hours kada isang taon ang ibinibigay mo, binabalik mo sa Diyos, sa paglilingkod sa Kanya, sa paglilingkod sa mga tao, lalo na ang mga taong tinutulungan mo na hindi kanila kayang tulungan, na hindi nila kayang bayaran ng tinutulong mo, ginagawa mo sa Panginoon, ginagawa mo sa kanila, ay ginagawa mo yan sa Panginoon. At magbigay ka daw ng bigyan mo ng halaga ang iyong mga kasama sa trabaho na nagbibigay din sa iyo, sumusuporta sa iyo ng kaligayahan at oportunidad para ikaw ay lumago. Number 3, balance work and life. It is essential to strike a balance between work and personal life. The book highlights the dangers of neglecting personal relationships and well-being in pursuit of professional success. Prioritize self-care. Ulitin ko po, prioritize self-care. Bakit? Bakit natin ipaprioritize ang pag-iingat, pag-aalaga sa ating sarili? Dahil hindi mo maibibigay ang wala ka. Kung hindi ka punong-puno ng pagmamahal, hindi ka punong-puno ng pagpapatawad, paano mo mapapatawad? Paano mo mamahal ang sarili mo? At paano mo mamamahal ang ibang tao kung hindi mo mahal ang sarili mo? Kaya ang pagmamalasakit sa sarili ay hindi po kasakiman yan. Set boundaries and create time for activities that bring you joy and fulfillment. Don't work at play and don't play at work, sabi ni Jim Rohn. Kung trabaho ay trabaho, kung good time ay good time, kung laro ay laro, kung tulog ay tulog. Minsan or madalas nakahigata kayo pero para bang nagtatrabaho pa, para bagang nagtatrabaho pa ang ating isip. Yung sinabi ni boss, sinaalala mo pa, kapatid. Antagonism ang isa sa problema ng mga tao na laging umuupos, sumasalungat sa mga sinasabi ng ibang tao. Wala kang magagawa sa isip, sa sinasabi ng iba, sa aksyon ng iba. Ang magagawa mo lamang ay kontrolin mo ang sarili mo at tanggapin mo sa isip mo ang punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng karangalan, punong-puno ng pagpapatawad, punong-puno ng kasipagan na maging mabuti sa isip, maging mabait sa gawa. Number 4, make deliberate choices.
The book encourages making deliberate choices rather than drifting through life. Emphasizes the importance of taking ownership of your decisions and being proactive in shaping your future. By making intentional choices, you can avoid regrets and create a life that aligns with your values. Maging proactive po tayo by shaping our future. By making intentional choices. Intention po. Intentional living. Ang napakagandang libro ni John C. Maxwell. Intentional living. Ini-encourage ko po kayong pakinggan yan sa YouTube. Kung hindi nyo mabibili yung libro na yan, kung hindi kayo palabasan ng libro, nasa YouTube po yan. Intentional living. Kailangan intentional lahat ang ating gawa for the better, for God's greater glory dapat. Hindi yung intention mo ay para lang sa sarili mo. Na nagbibigay yan ng daan para hindi tayo magsisi sa bandang huli. At ito ay gagawa na at magiging align sa ating values. Tayo po ay nagdidrift, hindi natin alam kung saan tayo patutungo, kung hindi natin sinasadya yung ating mga choices. Ang choices mo, hindi ka makapag-desisyon. Indecision ay triplets po yan. Indecision, fear, at doubt. Kaya ka hindi makapag-desisyon dahil nagdududa ka, dahil nag-aalala ka sa sinasabi ng kapwa mo. Paano na ang sasabihin ng kapitbahay? Sa ganitong ginawa ko, sa ganitong gagawin ko, paano na ang iba, ang opinion ng iba, ang inaalalanin mo, opinion ng Diyos, ang dapat mong gawin, kapatid. Yung maligaya ba ang Diyos sa gagawin mong desisyon na ikaw ay, pag pinaligaya mo ang Panginoon, liligaya ka ng todo din dahil nananahan siya sa atin. Hindi tayo malulugi pag tayo'y nagbigay, nagpatawad, nagtanim ng kabutihan. Number 5, stay true to your principles. The book emphasizes the significance of maintaining integrity and staying true to your principles. It suggests that success should not come at the expense of ethical behavior. Upholding your values and acting with honesty and integrity will lead to long-term happiness and fulfillment. Napakalinaw ang mensaheng ito, number 5. Maging manatili tayo makatotohanan sa ating mga prinsipyo. Tayo ay maging laging tapat. Honesty is always the best policy. Di po ba? Lagi nating napapakinggan yan nung tayo pa ay mga bata. And then number 6, continuously learn and adapt. The book emphasizes the importance of continuous learning and adaptation. It encourages embracing change, seeking new experiences, and being open to growth. By constantly learning and adapting, you can navigate challenge, seize opportunities, and stay relevant in a rapidly changing world. Huwag kang maging opposed sa pag-change ng mundo. Ang mundo ay nag-change. Kung ang takbo ng mundo ay pakanan, ikaw naman ay pakaliwa, ay disalign ka sa mundo. Kumukontra ka. Kung ang mundo, kung universe ay masagana, ikaw ay namumuhay mahirap. Napakagandang kwento ni Brother Bo Sanchez nung siya pa ay baguhang speaker, inimbitahan sa Amerika na mag-speak, at pagkatapos ng kanyang pananalita sa speaker at lunch, ay pumunta na kaagad doon sa sulok. At somewhere doon sa venue ay binunot niyang baon niyang Skyflex at may baon tubig para mananghalian doon sa Skyflex.
Yung pala, mayroong buffet na handa. Napakagandang kwento ni Brother Bo Sanchez. Mayroong laging buffet na bigay ng ating Panginoong Hesus nung hinahanap siya ng organizer at nahanap tapos nang kinain yung Skyplex. Bo, inaantay ka namin. Katabi mo pa nga si Bishop doon sa upuan na inireserve sa'yo. Buffet. Tapos ka na bang kumain? Sabi niya, ng totoo, yes. Anong kinain mo? Skyplex. Akala ko walang buffet. So, ine-expect kong ako na lang ay kakain ng Skyplex. Binaon ko itong Skyplex. Kinain ko at naging tanghalian ko. No, sabi ng organization, mayroong buffet. Hindi ka lang namin nasabihan na kaninang umaga. Number 7, pang huli. Find happiness in serving others. The book suggests that true happiness comes from serving others and making a positive impact by focusing on contributing to the well-being of others. You can find fulfillment and purpose in your life, and acts of kindness and generosity can create a ripple effect that benefits both individuals and society as a whole. How will you measure your life? Teaches valuable lessons about finding meaning, building relationships, making intentional choices, and living a life aligned with your values. It encourages readers to reflect on their priorities and make conscious decisions that lead to long-term happiness and fulfillment. Thank you for reading, sabi nung author. God is forever in control. Maraming salamat sa inyo mga kapanalig sa inyong comments, sa pagbabahagi ninyo, pagsishare, paglalike, pag-subscribe ng ating YouTube daily podcast. Maraming salamat. God bless. Papuri sa Panginoon. Bye now.